Maligayang pagbabalik sa Master Gray Recap. Ipapaliwanag ko ang isang American dystopian film na pinamagatang The Darkest Minds. Spoilers alert, watch out and take care. Sa taong 2043 sa United States, ang mga bata at teenager ay nagsimulang mamatay dahil sa isang kakilakilabot na sakit. Na nagpapahirap lamang sa mga bata, ang sakit na ito ay nakakahawa at napakabilis kumalat. Gayunpaman, ang sakit na ito ay nakamamatay lamang sa mga bata ngunit hindi sa mga matatanda bilang resulta ng virus na ito. 78% ng mga bata at mga kabataan ang namamatay at 2% lamang ng mga bata ang nakaligtas sa sakit. At ang mga bata na nakaligtas ay naging abnormal, ang sakit ay nag-trigger ng isang espesyal na kakayahan sa mga bata na ginagawang silang mapanganib. Hinihimok ng gobyerno ang lahat ng mga magulang na ibigay ang kanilang nabubuhay na anak sa isang kampo para sa pagpapagaling at pagsasaliksik. At sa oras na iyon, ang Pangulo ng Amerika, President Gray, ay nag-claim na ang kanyang anak na si Clancy ay nakaligtas sa sakit at kasalukuyang ginagamot sa kampo para sa pagpapagaling at bumuti na ang kanyang kalagayan. Sa kampo, sinuri ng mga doktor at siyentipiko ang mga bata at ang kanilang mga karamdaman sa 5 kulay. Ang unang kulay ay berde, ito ay ang kulay para sa mga bata na tumaas ang katalinuhan. Ang pangalawa ay asul para sa mga taong may telekinetic na kakayahan. Ang ikatlong kulay ay ginto na may kapangyarihang manipulahin ang kuryente. Ang unang 3 grupo ay itinuturing na medyo ligtas at ginagamot lamang sa mga kampo ng pagpapagaling. Ang ika-4 ang kulay ay ang grupong itinuturing na mapanganib na siyang pulang kulay para sa mga kayang kontrolin ang apoy. At ang ika-5 kulay ay orange, ang pinakadelikadong grupo para sa mga taong kayang manipulahin ang isipan ng ibang tao. Ang pula at orange na grupo ay napakabihirang at ang pamahalaan ay itinuturing silang lubhang mapanganib at inutusan silang patayin kaagad pag nakita. Dinala tayo ng pelikula sa isang lugar kung saan ang isang batang babae na nagngangalang Ruby ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan kasama ang kanyang mga magulang. Nag-aalala sila dahil patay na ang lahat ng bata sa paligid at tanging si Ruby lang ang nabubuhay. Kinagabihan ay pumunta si Ruby sa silid ng kanyang ina upang pakalmayan siya, ngunit bigla siyang nagkaroon ng kakaibang pangitain kapag hawak niya ang kamay ng kanyang ina. Sa umaga ay hindi na nakilala ng kanyang ina si Ruby bilang ang kanyang anak, at tinawag ng kanyang ina ang pamahalaan upang dalhin si Ruby sa kampo ng pagpapagaling. Dinala si Ruby kasama ang iba pang mga bata sa healing camp. Ang bawat batang dinala sa kampo ay susuriin ng doktor upang matukoy kung anong abnormalidad ang mayroon sila. Si Ruby ay dinala sa pagsusuri kung saan siya ay kinilala bilang kulay orange, ang pinakadelikadong kulay na kayang mangkontrol ng pag-iisip ng ibang tao. Kaya naman gusto agad ng doktor na turukan si Ruby ng lethal injection, pero nakontrol ni Ruby ang isip niya at nakumbinsi siya na kulay green siya. Ang kulay na para sa katalinuhan na mabilis na umunlad at hindi itinuturing na mapanganib. Sa kampo ay mayroong 3 grupong berdeng, asul at ginto, ngunit walang pula o orange dahil lahat sila ay pinatay kaagad pag nakita. Samantala si Ruby ay namuhay sa kampo bilang kulay berde, 6 na taon na ang lumipas. Si Ruby na nagtatrabaho sa kampo ay pinagalitan ng kapitan ng kampo dahil sa pagkakamali. Pakiramdam ng kapitan ay mas tanga si Ruby kaysa sa ibang tao doon, at naging kainahinala. Gayunpaman, sinubukan ng kagrupo ni Ruby ipagtanggol siya at iniinsulto ang kapitan ng kampo na ikinagalit niya, at bilang resulta, dinala siya ng kapitan para sa parusa. Ang mga bata ay talagang tinatrato ng masama sa kampo. Mamaya sa kampo, madalas isagawa ang mga pagsusulit. Sa madaling sabi, ang dalas na ito, na pagsusulit ay isang pagsubok na gumagamit ng napakalakas na tunog. Ay maririnig lamang ng mga bata. Sa dalas ng pagsusulit na ito ay nahimete si Ruby, at dinala siya sa isang doktor na tinatawag na Dr. Kate para sa eksaminasyon. Mula sa pagsusuri, nalaman ng opisyal na si Ruby ay isang orange. Si Dr. Kate ay lihim na sumulat ng isang tala kay Ruby na nalaman niyang si Ruby ay isang kulay orange, at papatayin siya kaagad pag nalaman ng iba. At sinabi ni Dr. Kate kay Ruby na makipagkita sa kanya sa boiler room. Nagulat si Ruby pagkatapos ay diretsyong pumunta si Ruby sa boiler room. At doon ay naghihintay si Dr. Kate sa kanya. Sa oras na iyon, ang alarma ay tumunog para sa isang panghihimasok at lahat ng mga opisyal ay inutusan na hanapin si Ruby. Kasama si Dr. Kate, tinulungan niya si Ruby na makaalis gamit ang kotse niya, ngunit sa checkpoint ay halos mahuli si Ruby. Ngunit ginamit ni Ruby ang kanyang kapangyarihan para kontrolin ang isip ng mga opisyal para hayaan silang makatakas. Sa wakas, pagkaraan ng 6 na taon ay nakalabas si Ruby sa kampo. Sa kotse, binigyan ni Kate si Ruby ng panic button na maaaring i-activate bilang isang tracker kung siya ay nasa panganib.
Ipinaliwanag ni Kate na siya ay bahagi ng Children's League na ang misyon ay iligtas ang mga bata mula sa kampo at labanan ng gobyerno. Dinala siya ni Kate sa isang gasolinahan upang makilala ang kanyang kasintahan, si Rob na nasa misyon din ng pagliligtas ng bata. Ngunit nang muntik nang madapa si Ruby at hinawakan ang kamay ni Robs ay nakita niya si Rob na tila mahilig mang-abuso sa mga bata. Naghihinala si Ruby sa kanilang mga motibo, nang magpalit si Ruby ng kanyang damit sa isang tindahan, bigla niyang nakita ang isang maliit na batang babae na marunong magmanipyala ng kuryente. Tumakas ang babae nang nakita niya si Ruby at hinabol siya ni Ruby. Sumakay ang babae sa isang van at sinundan siya ni Ruby para magtago kay Dr. Kate. Ang pangalan ng batang babae ay Sue, at isa din siyang mutant na laging may suot na gloves dahil sa kanyang kapangyarihan. Si Sue ay sinamahan ng dalawang kaibigan na si Liam at Charles. Si Liam ay isang kulay asul na meron telekinesis na kapangyarihan. Habang ang matalinong si Charles ay isang berde, pumayag silang sumama kay Ruby at tulungan siyang makatakas kay Kate. Sa daan may isang babae na nagtangkang habulin sila, ang pangalan niya ay Lady Jane. Si Lady Jane ay isang bata mangangaso na nagtatrabaho para sa pera, habang hinahabol sinusubukan din ni Kate na tugisin sila. Gayunpaman, ginamit ni Liam ang kanyang kapangyarihan sa telekinesis upang guluhin sila sa pamamagitan ng pagkalat ng mga dahon, pag-crack sa kalsada, at pagtambas sa mga punong kahoy. Bilang resulta ay pinamamahalaan sila para makatakas. Nagsimula na rin silang mas makilala ang isa't isa, ngunit hindi ibinunyag ni Ruby ang kanyang pagkakakilanlan bilang kulay orange at nagsisinungaling na siya ay isang berde. Ipinaliwanag ni Liam na papunta sila sa East River sa isang grupo ng mga bata na pinamumunuan ng isang misteryosong tao na may palayaw na Slip Kid. Hindi nila alam ang pagkakakilanlan ni Slip Kid, ngunit mukhang siya ay isang kulay orange na kayang kontrolin ang isip ng mga tao. Ipinaliwanag din niya na ang mga bata na nasa pinamumunuan ni Dr. Kate ay hindi magandang tirahan. Dati siyang nasa Children's League, kung saan sinasanay nila ang mga bata na gamitin ang kanilang mga kakayahan para lumaban sa gobyerno. Hindi nagustuhan ni Liam ang ideya ng pagiging isang sundalo at sa kalaunan ay umalis siya sa grupo. Samantala si Ruby at ang iba ay nagpalipis ng gabi sa isang lugar. Naalala ni Ruby ang oras kasama ang kanyang mga magulang. Nalaman natin na hindi niya talaga makontrol ang kanyang kakayahan. At dahil doon hindi niya sinasadyang nabura ang mga alaala sa kanya ng kanyang mga magulang noong bata pa siya. Habang natutulog, hindi sinasadyang hinawakan ni Ruby ang kamay ni Sue at pagkatapos ay nakita niya na si Sue ay dating nasa isang kampo ng gobyerno. Ngunit sa huli siya at daan-daang iba pang mga bata ay nagrebelde at tumakas at ang paghihimagsik ay pinamunuan ni Liam. Dahil sa trauma sa kanyang buhay sa kampo, si Sue ay naging pipi. Sa umaga sila ay pumunta sa isang matagal nang inabandonang mall para mamili at pumili ng ilang mga supply. Talagang ini-enjoy nila ang kanilang sandali na magkasama dahil hindi sila nagkaroon ng normal na pagkabata. Ngunit biglang angat ang kanilang mga katawan at kinokontrol ng isang grupo ng mga tao. Sa kabutihang palad, ginagamit ni Sue ang kanyang electric power para pigilan ito. Isa rin pala silang grupo ng mga bata na may kakayahan sa telekinesis. Sa gabi ay pinag-uusapan nila ang Children's Association sa East River at ang lihim ng kalikasan. Alam nila kung nasaan ang East River, ngunit hindi nila masabi kay Ruby at sa kanyang mga kaibigan ang eksaktong lokasyon dahil ito ay isang sikreto na hindi nila masasabi. Gayunpaman, ginagamit ni Ruby ang kanyang telepathy ng palihim para gumawa ang isa sa kanila na walang malay na nagbibigay ng clue tungkol sa lokasyon na kung saan ay ang titik EDO. Nang maglaon ng gabing iyon ay sinubukan ng henyong si Charles na alamin kung ano ang EDO, ngunit wala siyang nahanap. Gayunpaman, pagkatapos makipag-usap kay Ruby tungkol sa pagiging pulis ng kanyang ama, napagtanto ni Charles na ang EDO ay maaaring isang radio frequency. Napagpasyahan niya na ang E ay kumakatawan sa 5, ang D ay kumakatawan sa 4, at ang O ay kumakatawan sa 0 at ginagamit niya ang numerong 540 para sa radio frequency. Sa wakas nakatanggap sila ng mensahe mula sa frequency at nalaman na ang lokasyon ay Lake Prince, Virginia. Kinabukasan sa kalsada sila ay tinambangan ni Lady Jane, ang child hunter, at ginamit niya ang sound frequency ng kanyang rifle para mawalan ng kakayahan ang mga bata. Sa kabutihang palad ay ginamit ni Ruby ang kanyang kapangyarihan upang kontrolin ang isip ni Lady Jane at binigyan si Jane ng isang karapat-dapat na parusa. Nagulat si Liam at ang iba pa na sa lahat ng oras na ito ay kulay orange si Ruby. Nalaman nila na nagsinungaling si Ruby dahil ayaw niya ng kanyang kapangyarihan. Maya-maya ay nagtapat si Ruby kay Liam tungkol sa kanyang nakaraan at nagsimula silang umibig sa isa't isa. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay at nakarating sa Lake Prince, Virginia.
Doon sila nakatagpo ng ibang mga bata na katulad nila, labis silang namangha dahil hindi na sila nakakita ng maraming bata sa tagal ng panahon. Nakasalubong din nila si Slipkid, at nalaman na anak siya ng President Clancy Gray. Si Clancy ay isang orange katulad ni Ruby. Sa gabi may party sila Liam at Ruby sumasayaw ng romantically. Sa umaga silang lahat binigyan ng assignment at naatasan si Ruby na tumulong kay Clancy. Sinabi ni Clancy kay Ruby na isa siya sa mga unang taong nakaligtas sa matinding sakit, at ginamit siya ng gobyerno para mag-eksperimento para makagawa ng lunas. Ngunit nabigo ang doktor, at ang kanyang ama na pangulo ay nagsinungaling sa publiko na natagpuan na nila ang lunas. Kalaunan ay nakatakas si Clancy at bumuo ng isang asosasyon ng mga bata kung saan ang lahat ng mga bata ay maaaring mamuhay ng ligtas. Pagkatapos ay tinuruan ni Clancy si Ruby kung paano kontrolin ang kanyang kapangyarihan, at kontrolin ang isip ng ibang tao nang hindi hinahawakan ang kanilang mga kamay. At sa wakas ay nagtagumpay si Ruby, bilang kapalit ay tinuruan siya ni Ruby kung paano burahin ang mga alaala ng mga tao. Gayunpaman, sa prosesong ito ay kontrolado ni Clancy ang kanyang isip at sinubukang halikan siya, natarante at sinaktan niya ito at iniwan. Si Ruby at ang kanyang mga kaibigan ay nagpasya na umalis sa lugar, ngunit habang tumatakbo sila ay tinambangan sila ng mga tropa mula sa kampo. Sinubukan ni Liam na lumaban ngunit bigla siyang nawalan ng malay, lumalabas na ginawa siyang unconscious ni Clancy. Napag-alaman na sa lahat ng oras na ito si Clancy ang utak sa likod ng lahat ng ito. Nakipag-ugnayan si Clancy sa kapitan ng kampo para arestuhin ang lahat ng mga bata. Si Clancy ay minamanipula ang kanyang ama na pangulo at kinokontrol ang gobyerno gamit ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang pangunahing layunin ay lumikha ng kanyang hukbo ng mga bata na may mga superpower upang hindi siya maabuso ng sinuman. Pagkatapos ay ginamit ni Ruby ang kanyang kapangyarihan para magpakamatay ang kapitan ng kampo, at kinokontrol ni Sue ang kuryente para gumawa ng panlilinlang para makatakas. Biglang dumating ang mga armadong puwersa na may mga helicopter para arestuhin ang lahat ng mga bata. Dinala ng mga tropa ang mga bata sa pulang grupo na kayang kontrolin ang apoy. Lumalabas na sila ay lihim na pinag-armas ng gobyerno at sinunog nila ang kampo, naganap ang labanan. Sinubukan ng pulang hukbo na sunugin si Liam at ang kanyang mga kaibigan, ngunit ginamit ni Liam ang kanyang kapangyarihan para gumanti. Ngunit biglang dumating si Clancy sa gitna ng labanan at minamanipula ang isipan ng lahat ng bata doon. Si Liam at ang iba pa ay napilitang umalis sa lokasyon at umalis, naroon si Ruby dahil si Ruby lang ang may kapangyarihan na harapin si Clancy. Ginagamit ni Ruby ang kanyang kakayahan para lumikha ng hukbo. Gayunpaman, ipinakita ni Clancy ang kanyang brutal na kalikasan at kinokontrol ang kanilang isip na magpakamatay sa pamamagitan ng pagbaril sa isa't isa. Pagkatapos ay sinubukan ni Clancy gamitin ang kanyang bagong memory erasing powers para mapunta sa panig niya si Ruby at kalimutan ang kanyang mga kaibigan. Ngunit ginamit ni Ruby ang kanyang kapangyarihan para kontrolin ang isip ng mga piloto ng isang helicopter. At bumagsak at sumabog, nagtagumpay si Ruby na makatakas sa pagsabog gamit ang tulong ni Charles. Ngunit sa kasamaang palad ay nasunog si Charles at siya ay malubhang nasugatan, kaya walang ibang pagpipilian si Ruby kundi gamitin ang kanyang panic button upang tawagan ang Children's League para sa tulong. Kinaumagahan ng grupo ay dumating ang squad para kunin silang lahat, dinala kaagad si Charles sa ospital para gamutin. Habang si Sue ay inampon ng isang mabuting pamilya, ngunit si Liam ay inaresto ng grupo dahil ipinagkanulo niya ang grupo. Itinuturing na napakaraming alam ni Liam tungkol sa grupo para patakasin. Nakipagkita si Ruby kay Kate at nakipagkasundo na palayain si Liam, sa pamamagitan ng pangakong magiging sundalo sa grupo at lalaban sa gobyerno kasama nila. Gayunpaman, sigurado si Kate na hinding-hindi aalis si Liam nang wala si Ruby at hindi niya hahayaang sumali si Ruby sa grupo. Sa wakas ay nakita ni Ruby si Liam. Ipinaliwanag ni Liam na gusto niyang manatili silang dalawa at pag-usapan ang mga plano para sa kanilang dalawa sa hinaharap. Ngunit napilitan si Ruby na burahin ang sarili sa memorya ni Liam para makalaya si Liam at para makasali siya at lumaban sa Children's League. Lahat ng memory niya kay Ruby mula sa kanilang unang pagkikita noon ay nawala na lahat sa kanyang alaala ang van na nag-uusap at sumasayaw na magkasama. Biglang hindi naalala ni Liam ang tungkol kay Ruby at umalis si Liam. Umiyak si Ruby nang makita niyang umalis si Liam. Sa huling eksena, sumali si Ruby at nagsanay sa Children's League. Ngunit marami pa ang laban ni Ruby at ng kanyang mga kaibigan dahil buhay pa pala si Clancy. At hindi maiiwasan ang matinding labanan ng dalawang panig. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito. I-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel natin. Salamat sa panunood.